So may 15,000 pesos ka na budget pambili ng smartphone at for sure nakita mo na rin to sa bucket list mo or isa sa mga kino-consider mong bilhin yung Tecno Camon 20 Pro 5G. Pero ang tanong, dapat mo nga ba itong i-consider na bilhin? Pero kung sakali lang na bibili mo to, panoorin mo muna yung video na to kasi aalamin din natin dito yung kanyang performance at yung camera quality nitong Tecno Camon 20 Pro 5G na ipinagmamalaki ng Tecno kasi isa to sa mga phone na talagang hina-hype ng Tecno kasi may maganda raw itong camera. So, aalamin natin sa video na to kung meron siyang maayos na camera. So, mas magpo-focus tayo doon kaysa doon sa mga performance. Pero, itatackle din naman natin yung overall speed nitong phone na to. At i-compare nga pala natin yung camera quality nito sa flagship phones kagaya ng Samsung S20 Plus at iPhone 13. So, bago ang lahat, simulan muna natin sa unboxing at ayun, simulan na natin yung video na to. Let's go! Okay, so yung frame nga pala ni Tecno Camon 20 Pro 5G is made from plastic material lang. Pero mukha siyang stainless steel sa pakiramdam. At aside from that, flat naman yung kanyang design both sides. Tapos samahan mo pa ng signature design ng leather back niya. Very soft talaga sa kamay at komportable talaga hawakan. Display wise, meron siyang 1080 by 2400, 6.67 inches, AMOLED 120Hz HDR10 at meron siyang 900 nits na sagad na brightness at naka wideband security level 1 na siya. Ibig sabihin makakapanood po tayo dito ng HD contents. Sa OS naman nito, naka iOS 13 na siya on top of Android 13. Naka MediaTek Dimensity 8050 na din ito, 6 nanometers. At yung kanyang GPU na Mali G77 MC9. Kaya kita naman natin na kahit mag heavy games ka dito, medyo kaya pa rin naman makipagsabay. I mean, playable naman at least. About naman sa memory nito, meron tayong dalawang variant, isang 128GB na model at 256GB. Yung sa akin is 256GB kasi mas sulit. About naman sa expandable ng storage. Yes, pwede ka rin dito maglagay ng SD card mo hanggang 512GB. Kaso, isa-sacrifice mo yung isang SIM card. Kasi, pwede rin ito sa dual SIM. So, usapang camera naman tayo. So, sa main camera nito or yung rear cam, meron siyang 64 megapixel with OIS, Optical Image Stabilization. Ayun yung pinaka-highlight ng Tecno dito sa model na ito. At meron din itong macro lens with 2 megapixel at depth sensor na 2 megapixel. Again guys, magfo-focus po tayo dito sa camera quality ng phone na ito. Kasi ito talagang hype na binibigay ni Tecno sa model na ito. So sa video quality naman nito, kaya niya mag-shoot hanggang 4K at 30 FPS. At sa front facing camera naman, meron tayong ditong 32 megapixel. 24mm nga pala yung lens na ito or yung pagka-wide niya. So, meron din itong dual LED flash sa harap. Kaya naman napaka-brighter pa rin ng ating selfie kahit gabi na. So, para sa ating camera test, ito yung aking na-capture sa Tecno Camon 20 Pro 5G.
So sa shot na to, kitang-kita nyo naman no, na maganda naman yung quality na na-produce ng Tecno dito, lalo na yung colors no. Accurate naman sa totoong kulay. Pero guys no, base sa na-capture kong ibang photos, minsan talaga hindi accurate yung kulay or most of the time, sobrang vibrant lang ng colors. At dito naman sa S20 Plus ko, ang napansin kong quality dito is more on contrasty siya compare dun sa Tecno. Tsaka ang ganda rin nung pagka HDR nitong Samsung S20 Plus. So dito sa iPhone 13 ko, ang una kong agad napansin is yung kanyang color. Kasi napaka-dry at parang grayish yung kanyang kulay to the point na parang walang buhay no. Pero guys no, ganyan talaga yung kulay nitong kotse na to in person no. At isa pa no, sa napansin ko dito sa shot na to sa iPhone 13, grabe rin yung pagka-bokeh nito sa background. At sa night mode naman, mapapansin nyo naman na kaya rin naman makipagsabayan ng Tecno. Although mas brighter at clearer lang talaga yung shots ng iPhone 13. So guys, yung napansin ko talaga sa Tecno Camon 20 Pro 5G na camera is yung mga attractive color, sobrang vibrant talaga. Like yung green, red, yellow. Ayan. Pero I hope no na ma-fix ito sa software update kasi medyo ang OA lang tignan talaga pag sobrang vibrant ng magiging output ng photos. Dito sa iPhone 13, napansin nyo naman na desaturated talaga yung color compared dun sa Tecno Camon 20 Pro 5G. At sa shading kasi ng kamay dito ni Spider-Man, mas kita dito sa iPhone 13 compared dun sa Tecno, hindi na nakita. Pero guys, no, nasa inyo pa rin naman yung choices kung gusto nyo ng medyo pale or vibrant na kulay kagaya nung napoproduce ni Tecno. So hindi ko sure guys no, kung may defective ba tong unit ko or may camera issue talaga tong si Tecno dito. Pero kasi kita nyo naman sa video na to na hirap talaga siya mag-focus lalo na kung malapit. Pero kapag sinwitch nyo siya sa portrait, kaya naman niya mag-focus ng ganong kalapit. So hindi ko lang talaga alam no, kung faulty ba talaga or software bug lang. At sa audio naman ni Tecno, mayroon tayong ditong stereo speakers. At ikukumpara nga pala natin ito sa stereo speakers din ng S21 Ultra. At kayo na ang humusga dito kung ano yung the best sa sounding quality. Sa biometrics naman ni Tecno, meron tayo dito fingerprint under display na optical sensor. Hindi ito yung kagaya sa Samsung na ultrasonic. Pero to be honest, mabilis pa rin naman ito at very reliable. Si Tecno Camon 20 Pro 5G is equipped with 5,000 mAh na battery capacity at fast charging din ito na capable hanggang 33 watts out of the box. At dito naman guys, itetest po natin yung kanyang display kung ilan yung kaya niyang ma-detect na mga daliri. Kasi merong ibang brand na hanggang 3 lang or even 5 lang yung kanyang supported. At ayan, good news, kitang-kita naman po natin na supported hanggang 10 mga daliri. Ayan, so hanggang dito na lang yung video natin sa Tecno Camon 20 Pro 5G. At salamat sa panonood kung andito kayo sa dulo. At ayun, kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo at sasagutin ko. So for our next video na unboxing at review, ito po yung next na gagawa natin ng review, yung iPhone 13. So ano pang inaantayin nyo guys? Kung meron pa kayong gustong makitang video kagaya nito, mag-comment, like, and subscribe na kayo sa channel na to para matulungan nyo rin ako. So maraming salamat guys and God bless. Thank you for watching.